Mga katambay, mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay, magkomentuhan po tayo. Komentuhan po natin ito pong pahayag ng ating Vice President dito po sa administrasyon po ni BBM mga tambay. Direkta po, tahasan po sinabi ng ating Vice President na wala po talagang direksyon ang panunungkulan ni BBM sa ating bansa. Kaya po nagkakaganito ang ating bansa sa kahirapan, lugmok mga tambay. At syempre, binaon pa tayo sa utang dahil po sa talamak na korupsyon mga kababayan. Ito po, mismo siya po ang nakasaksi kung anong klaseng presidente meron ang ating bansa ngayon. Kaya nga po siya bumitaw sa gabinete nito dahil walang direksyon ang kanyang pamumuno. Painggan po natin ang ating Vice President at komentuhan po natin mga kababayan. Jed, bakit nasabi ni VP Sara na walang direksyon ang gobyerno ni PBBM? Aga hindi umano nagtatanong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa trabaho. Ito ang binigyang diin o binigay na dahilan ni Vice President Sara Duterte kung bakit niya nasabing walang direksyon ang governance ng kasalukuyang administrasyon. Ngayong araw dumalo sa taunang World Pandesal Day celebration sa Quezon City si Vice President Duterte. Dito sinagot niya ang ilang issue kasama na ang tanong sa kung alam ba ng Pangulo ang mga nangyayaring korupsyon sa bansa. Partikular na inihalimbawa nito ang noon pang laptop scandal sa Department of Education. Akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi, I swear to the flag, si BBM, hindi yan siya. Nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin nyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Ayon kay VP Duterte, lahat ng kanyang ginawa noong siya pa ay kalihim ng DepEd o bahagi ng gabinete ng Marcos administration ay personal niyang desisyon at wala aniyang partisipasyon ang Pangulo. Dagdag pa ng Vice Presidente na hindi aniya nagbibigay ng command o nagsasabi ng direktiba si Pangulong Marcos Jr. Samantala sa kaparehong pagtitipon, nagbigay komento rin si VP sa... Grabe mga tambay, ano? Grabe. Totoo po yun. Yan po ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte na meron tayong presidente ayon sa dating Pangulo na weak, mahina ang presidente. Mga tambay, di ba walang direktiba siya Pangulo? Kaya walang direksyon yung kanyang gobyerno eh. Di ba? Wala. Bakit? Hindi niya kayang mamuno pagka ganon. Walang direktiba eh. Kaya nagkakandaleche-leche. Nakita niyo po lahat ngayon corrupt. Hindi po ba? Halos lahat po ng ahensya ngayon ay corrupt. Dahil ganyan pala siya maging presidente. Ganyan pala siyang maglingkod. Nakita nyo, walang direktiba. Ano ibig sabihin? Tamad. Tamad. Ngayon lang siya agresibo. Dahil nga po pumutok na anomalya. Ngayon siya nagsisipag kuno. Nagpapakita sa labas. Nagtatrabaho daw. Napakasipag. Nakita nyo po, dahil naguhugas kamay na. Sanay na sanay maghugas kamay. Ayon po yan sa isang aktor. Hindi ba? I think si Anjo Iliana yata nagsabi niyan eh. Bilib na bilib siya sa Pangulo. Mga bayan, dahil napakahusay maghugas ng kamay. Mga bayan, hindi ba? Kaya yan, nakita nyo po yung pagkakaiba. Yung pagkakaiba ng dalawa, nung Vice President. Yung Vice President, alam niya ang direksyon niya. Alam niya yung mandato niya. Alam niya kung ano ang trabaho niya na dapat niyang gampanan at ibigay sa taong bayan. Hindi po ba? Yung opisina niya, nakita po natin, pag-upo pa lang niya, ano ginawa ng Vice President? Dahil may direction siya. Alam niya kung ano trabaho niya bilang Vice President.
Kahit limitado lang po ang kanyang kapangyarihan dahil kontrolado siya ng Commander-in-Chief. Pati sa budget, pati sa budget, kinukontrol siya. Di ba? Pinupolitika pa nga budget niya eh. Hindi po ba? Nakita niyo po yung direktiba niya. Alam niya. Ano ginawa niya? Pag-upo niya, pinalawig niya ang opisina ng Office of the Vice President. Naglagay siya Luzon, Visaya, Mindanao ng mga offices, satellite offices ng Vice President na makakatulong sa ating makababayan, sa ating lahat. Lalo-lalo na pag may sakuna. Laging nangunguna ang opisina ng Vice President sa pagtugon sa pangangailangan, tulong ng mga kababayan natin. Hindi po ba? Yung programa niya, kahit limitado lang ang kanyang pondo, pero may direksyon. Samantalang ang Pangulo, mga kababayan, walang direksyon. Nasa kanya halos lahat ang kapangyarihan, lalong-lalo sa kaperahan. Kay laki-laki pa ng budget ng opisina niya. Di ba? Hindi bababa sa 27.3 billion? Confidential ban, ikilaki-laki. Tapos ganyan ka mamahala. Hindi mo tinututukan ang mga departamentong hawak mo. Kaya napakalala ng korupsyon. Hindi po ba? Kaya wala tayong aasahan sa Pangulo na ganito. Kaya pala tayo'y puro pagtitiis ang nangyayari po sa atin. Pagtitiis. Kaya pala ang Pangulo magaling lang sa salita. Magaling lang sa salita. Pero sa gawa, mahirap mo nang asahan. Dahil nakita na po natin na mahigit 3 taon, meron ba tayong napala sa mga pinangako niya? Napakarami niyang pinangako nung siya'y kumakandidato. Hindi po ba? Kung siya ay totoong lingkod bayan at may direksyon ang kanyang panunungkulan, bakit? Lalala ba ang korupsyon? Sige nga. Dahil unang-una, lalabanan niya yan. Ayon niya sa kanyang mga talumpati at pangako sa mga Pilipino nung siya'y kumakampanya. Kasama pa ang pulburon, korupsyon, ay susugpuin niya. Nangyari po ba? Kaya nga po walang direksyon. Mga kabayan, weak. Ayon sa dating Pangulong Duterte, meron tayong presidente weak. Mahina. Hindi po ba? Kaya basag na basag po sila rito kay Vice President eh. Dahil si Vice President, kahit hindi po ito i-broadcast o i-media ng media, samahan ng media, walang masyadong sumasamang media, pero yung trabaho niya, dire-diretso ang kanyang trabaho. May direksyon. Pero dito sa Pangulo, isang damukan na karga-karga, na kahihiyan. Dinala pa tayo sa kahihiyan ng ating bansa. Mga kabayan, nakakalungkot. Ito lang ang napala natin. Binabudgetan natin ng napakalaki ang kanyang opisina, pero walang direksyon ang kanyang panunungkulan. Walang direksyon ang kanyang pamahalaan. Ni wala man lang natupad sa mga pinangako. Yung sinasabi nga niya, pabahay, 1 milyon, 1 taon. Nangangako siya. 1 million sa loob ng 1 taon, target niya. Ano na nangyari sa target niya, mga tabay? Napako na. At yung sinasabi niyang build, better more. Hihigitan niya pa ang ginawa ni dating Pangulong Duterte. Better more pa siya. Ano na nangyari doon? Napako na. Hindi po ba? At ang ipinalit niya po lahat sa kanyang mga pangako. Lahat pagsugpo sa krimen, pagsugpo sa pulburon, pagsugpo sa korupsyon. Ano po ang napala natin? Lumala ang krimen, lumala ang pulburon, lalong lumala ang korupsyon. Nagkabaliktad. Lahat po ng ipinangako niya, bumaliktad. Pabahay, hindi natupad. Di po ba? Yung build, better more, nawala ng parang bula. Hindi po ba? At ang nangyari, puro korupsyon ang naging issue ng kanyang panunungkulan at pamumulitika. Kaya walang naging direksyon. Walang direksyon. Hindi niya kayang ibangon ang ating bansa sa problema, lalo-lalo sa kahirapan.
hindi niya kayang solusyonan. Pagka ganyan pala ang leader, mismo ang Vice President ang nakasaksi, mga kababayan, na ganyang klaseng presidente ang kanyang sinamahan. Mahina, weak, walang direksyon ng kanyang panunungkulan. Kaya ang ating bansa, mga kababayan, bagsak. Bagsak ang ekonomiya, baon sa utang. Problema ng mga Pilipino, trabaho, kahirapan, walang solusyon. Basta dire-diretso lang ang pamumulitika. Dire-diretso lang pagpapabagsak sa Vice President. At sa mga Duterte, diyan lang po umiikot ang kanilang gobyerno. Ubusin ang pera ng taong bayan sa pamumulitika at korupsyon. Nakakalungkot, mga kabayan. Ganito. At gusto pa nilang tumagal ng tumagal. Diyan ka bibilib. Di ba? Gusto nilang tumagal ng tumagal sa kapangyarihan. Pero ganyan lang ang ibibigay sa iyo na paglilingkod. Unbelievable. Kaya dito pa, mga tambay, wala po sila sa kalingkingan. Ito po si BBM, wala po ito sa kalingkingan o gakoko o gamunggo o gaasin sa utak at sa pamamahala sa paglilingkod. Wala. No say. Lalo-lalo po kay dating Pangulong Duterte. Wala. Kaya nga pinatapon nila eh. Dahil wala siya. Wala siya sa kalingkingan ni dating Pangulong Duterte. Kaya lang po bumabango siya. Kontrolado at hawak nila umano ang media. Hindi kaya. At napakarami po nilang bayaran umano sa social media. At syempre, kumuha po ng maraming kakampi. Pati makakaliwa umano. Kinuha na rin para maging kakampi. Dahil nga po, walang direksyon. Weak. Mahina. Ayon yan sa Vice President. Kaya nakakalungkot po, mga tambay, ano? Yung pinagkatiwalaan mo, binoto ng majority ng Pilipino. At mismo ang Vice President nagtiwala sa kanya. Nagtiwala sa kanyang Vice President na ang kanyang panunungkulan ay mas magaling at gagalingan pa. At sila'y magsasama para ang ating bansa ay mapaunlad at mabigyan lahat ng solusyon ng problema ng bansa. Hindi pala. Iba pala ang pakay nila sa ating bansa. Iba. Ubusin ng ubusin taon-taon ang pondo o buwis na binubuwis ng taong bayan. Yan pala umano ang layunin nila. Puro pagkakaperahan pala, mga kababayan. Ayan, basag na basag po. Basag na basag ang presidente. Nagmamasipag, mga tambay, para pong isang script. Naka-scripted lang po lahat ang ginagawa. Akala mo kay sipag-sipag ng Pangulo. Yung pala, walang direksyon ng kanyang panunungkulan. Kaya lahat ng ahensya, kurap. Dahil pinatunayan po yan, kahit ang Estados Unidos, sa kanyang panunungkulan, ano sinabi? Kurap ang gobyerno mo, BBM. Dahil pati ang ahensya na sinasabi ng Estados Unidos, ang BOC, ang Bureau of Customs, ay talamak na talamak ang korupsyon. Ayon yan sa United States of America. At hindi lang po yan. Pati ang South Korea, di ba, pumalag na. Pumalag. Di ba? Pati yung mga proyekto na magpipinas sa South Korea, inurong na po nila lahat. Hindi na po sila nagpautang o nagpapinas o nagpinans sa ating bansa. Di po ba? Dahil kurap ang gobyerno ni BBM. At ganon din po ang bansang Norway. Hindi po ba? Nakakahiya na po tayo. Bansang Norway. Unbelievable. Ayaw na tanggapin ang pera na galing sa Pilipinas. Lalo-lalo na kung dolyar pa. Baka daw ito'y money laundering. Dahil gobyerno po natin ngayon ay korap. Mga kababayan. At dinala po tayo ngayon
Saan? Sa pinaka-corrupt. Kasama na po tayo sa top 3. Samantalang nung panahon ni dating Pangulong Duterte, wala tayo sa top 3 o top 5 o top 10. Nawala tayo dyan. Ngayon, top 3. Diba? Cambodia. Diba? Myanmar. Tapos tayo na. Philippines. Kung hindi nagkakamali si Kamanong. Mga kababayan. Grabe. Lahat po ay nangyari po lahat ito. Saan? Sa Pangulong walang direksyon o tinatawag na weak leader ng dating Pangulong Duterte. Kaya nga po pinatapon ng dating Pangulo dahil po weak. At syempre, ayaw po magkaroon ng comparison. Takot na takot. Dahil kinukumpara po siya yung dating nanungkulan at yung nanunungkulan ngayon. Mga kabayan, may comparison po kasi ang Pilipino. Yung dating Pangulo, napakagaling. Yung ngayon, magaling lang po yatang magsinungaling at mag-divert, mga kabayan, at magtanim ng ikasisira mo. Hindi po ba? Para pabagsain ka. Diyan lang po magaling yata sila, mga kabayan. Kaya nga po, yung sinasabi po ng ating mga kababayan, ang gobyerno ngayon ay nagsama-sama po lahat. Nagsama-sama po lahat ngayon sa ating bansa. Sa gobyerno natin, ang mga magnanakaw umano, ang mga sinungaling umano, at ang mga gumagamit ng pulburon at coke umano. Yan, nagsama-sama po sila. Kaya ating gobyerno, bagsak, walang direksyon, kurap ang lumabas. Maraming salamat po sa inyo, Vice President. Mabuhay po kayo. Kayo po ang pag-asa ng aming bansa. Excuse me po. Kayo po ang pag-asa ng aming bayan, Vice President. Sana po sa lalong mabilis ay mapatakbo nyo na po ng maayos ang bansang Pilipinas. Dahil ayaw po namin na tuluyan na pong mabaon sa kumunoy at sa basurahan at hindi makaahon sa kahihiyan ang aming bansa, ang ating bansa. Sana po sa lalong mabilis. Kawawa na po kaming mga Pilipino. Hindi lang po sa Pilipinas, maging sa buong mundo. Kawawa na po kami. Damay po pati mga OFW nating mga kababayan sa ginagawa pong kahihiyan ng gobyerno ito ngayon sa ating bansa. Nakakalungkot po. Kaya po magpatuloy po tayo mga tambay, sumuporta po tayo sa tama. Huwag po tayo sumuporta sa mga magnanakaw at sa mga sinungaling. Huwag na huwag po mga tambay. Kung ayaw nyo pong tuluyang mabaon sa kumunoy at sa basurahan ng ating bansa. Para po tayo sa muling pagbangon at pagbabago. Yan po, ganyan naman po ang Pilipinas mga kabayan. Ang Pilipinas po ay lagi po yang may pagsubok at lagi po yan nakakabangon. Lalong-lalo po pagka po ang gobyerno ay katulad po nito, ay muli na naman tayong babangon, mga kababayan. At syempre, kailangan po maparusahan ng mga taong yan. At sana maibalik po ang mga ninakaw nila nang magamit po muli sa mga magagandang proyekto ng susunod na administrasyon. Mabawi po sana dahil napakarami pong magnanakaw ngayon umano ng mga politiko. Thank you po sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong, thank you rin po. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you rin po sa mga nagdadasal po. At patuloy po tayo magdasal na isama po natin sa ang pamilya Duterte na maingatan po sila sa kapahamakan ng ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte, madugtungan pa rin po ang kanyang buhay at kalakasan at makalabas na po siya sa lalong mabilis. At thank you rin po mga tambay sa mga dasal po ninyo. At ganun din po, tayo po'y magdasal at manalangin at tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan. Thank you po mga kabayan. Ingat po tayo, konting tiis lang po, tiis lang po. Paalam. Bye-bye.